Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bangag at adik sa iligal na droga, partikular ang heroin. Paratang ito ng dating Pangulo kay Presidente Marcos sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na anya, ang bisyo ng droga ay talagang pangmatagalan. Una lang itinanggi noon ni dating Pangulong Duterte na kahit patayin umano siya, hindi niya inakusahan na adik sa droga si Pangulong Marcos. Tinawag din na nakatatandang Duterte na bangag si Marcos sa prayer rally noon sa Davao City. Sinabi pa ni Duterte na nasa drug watchlist umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na kaagad nung itinanggi ng ahensya. Isang presidente na talagang bangag. Sinuan buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Samantala, nagpahayag din si Duterte na patayin ng mga senador na nakaupo ngayon upang mabakante para sa siyam na PDP candidates. Anya, kung makapatay ng 15 na mga senador, tiyak anya na pasok ang lahat ng kanyang ini-endorso. Marami kasi sila, ano ang dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Pasado alas 9:30 ng gabi kagabi, natapos ang proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Mahigit 1,000 naman ang dumalang supporters sa rally mula sa siyam na senatorial candidates. Sa kaugnay na balita, binatikos naman ni Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dinadala nito ang bansa sa pagiging abusadong gobyerno. Itong naging laman ng talumpatin niya sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Laban. Sabi nito na tila nauulit ang ginawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mag-amang Pangulo na si dating President Ferdinand Edgarlin Marcos Sr. Imbesan niya na pagsulong sa magandang pamumuno ay tila bumabalik sa mapang malabis at mapang-abuso na pamamahala. Una rito ay nakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Pangulong Marcos na gumagamit na ako ng illegal na droga. Naritong bahagi po ng pahayag ni Mayor Baste. PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin nandirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahala. Sa si Mayor Baste sa mga hayagang pumupuna kay Pangulong Marcos mula sa pamilya Duterte. Umahagi po siya ng pinakaunang programa noon na isinagawa dun sa may Davao City kung saan ginawa ng mag-amang Duterte ang hayagang pagpuna kay Pangulong Marcos. Ilang buwan lamang ho yan noong siya ay nakaupo na sa pwesto. Natunayan natin na kaya nating magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalapisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo.
Bahagi po yan ng pahayag ng alkalde po ng Davao City si Mayor Basta Duterte. or Marcos Jr. sa ating proclamation rally. May mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Parang malabo yun, sir. Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo ha tayo, sir, yung sinabi niyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't siya pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir. Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yun according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw ng negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila, oh. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno niya whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte, si Duterte lang yun, kami matino kami, hindi kami nagmumura. Hindi kami hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong panahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatorial ni Duterte? Hindi.